Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin." Hello everyone! Welcome sa ating channel na Charles Studios. And this is our segment, Bible Speaks Season 2. At ngayon po ay nasa episode number 8 na po tayo. So, pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-take ng video po para sa ating segment na ito dahil alam nyo naman, private school teacher, maraming kinumpute na grades ng mga bata, maraming chinek na activities and other papers, marami pang mga itinuro na lesson, but still, hindi ko po palalagpasin ang pagkakataong ito para ibahagi sa inyo ang ating mensahe na nawa ay kapulutan po natin ng aral at inspirasyon. Ngayong ginugunita po natin ang araw ng pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo, ngayong Biyernes Santo, ay sinasariwa din po natin ang alaala ng tagpo na kung saan buong puso niyang tinanggap ang pagpasan ng mabigat na krus. Tanda na dinala niya hanggang sa kamatayan ng ating mga kasalanan para tayo'y matubos, maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang pag-ako ng tungkulin bilang tagapaglingkod niya ay may kalakip na paglalaan ng buhay para siya'y ating maparangalan at madakila ang kanyang ngalan. Dito masusukat kung hanggang saan ang ating pananampalataya o pananalig sa ating Panginoong Diyos. So basahin ko po sa inyo ang ating theme verse para sa ating season na ito na Mateo 16:24. Ang sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." So ano nga ba ang ibig sabihin ng Bible verse na ito? So meron tayong isang question dito na paano tayo magkakasunod sa Panginoon? So meron lang po tayong dalawa. Una ay ang kalimutan ng buhay na pagiging makasarili. Sabi sa Tito chapter 2 verse 12, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So hindi po tayo makakasunod sa Panginoon kung mayroon pa tayong itinatago na mga kasalanan. Take note, kung meron pa tayong mga itinatagong mga kasalanan, o di kaya'y mga libangan, o mga bagay na magiging hadlang sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. So, paano natin ito makakalimutan? First and foremost, napakahirap na talikuran ang mga kasalanang nakasanayan na natin dahil matagal nating itong ginagawa, mahabang panahon. Pero, paano natin ito magagawa? Siyempre, step by step, little by little, one step at a time. At hindi talaga madali ang process na ito. So, pero ano ba yung mga pwede pa nating gawin habang nandun pa tayo sa ganong sitwasyon o sa ganong process na one step at a time, na little by little? Number one, kilalanin muna natin ang ating sarili na isang makasalanan. Walang sino man po sa atin ang perpekto. Tayong lahat ay nagkamali. Tayong lahat ay makasalanan. At yan ang katotohanan. Yan po ang sabi sa Bible. Number two, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Dahil ang tunay na pagsisisi ay nagpapakita ng tunay na kapakumbabaan. Number three, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At number 4, hayaang si Jesus ang maghari sa ating buhay. Siya yung magmanipulate o kumontrol sa ating buhay at hindi mismo yung ating mga sarili. So kapag ito'y ating nagawa, magkaka-move forward tayo, mababago ang ating pananaw, maging ating buhay na ito, at ang matataglay natin ay ang bagong buhay na nagmumula syempre mismo sa ating Panginoon. Sabi nga sa English, forget what is past and face the new chapter with Christ. Amen? Amen. Number 2, handang akuin ang mabigat na tungkulin. Sabi sa Colossus chapter 3 verses 23 to 24,
Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, hindi naman po tayo makakasunod sa Panginoong Diyos kung tayo naman ay nagrereklamo o nagko-complain. Nang tanggapin ni Jesus ang mabigat na krus, binuhat niya ito ng walang pagrereklamo. Although, siya ay Diyos na nagkatawang tao, again, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, syempre, bilang tao, nabibigatan tayo, napapagod, napapagal, pero sa kabila ng mga iyon ay hindi pa rin niya ito ininda. Dahil nagpapakita lamang ito na ang pagsunod ay may kalakip na pagsasakripisyo at pagtitiis na kahit masaktan ka o mapagod ka o kutsain ka man ng mga tao ay okay lang. Ang mahalaga ay ginagawa mo kung ano yung tama at nararapat sa paningin ng ating Panginoon. At syempre, nabibigyan din natin ng karangalan ang Panginoon. Minsan kasi, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, nandun na tayo sa point na tayo ay nahihirapan, nagrereklamo, nagmumurmuring na tayo. Para hindi natin maramdaman yung pagod sa paglilingkod, dapat nating isipin na hindi natin ito ginagawa para pagpugayan ka ng mga tao o maging famous o tanyag sa kanila. Number 2, pinaglilingkuran natin ay hari ng mga hari. Take note, hari ng mga hari. Sapagkat ang hari ay dapat pinaglilingkuran ng buong dangal at paggalang. Halimbawa, kapag tayo ay naglingkod sa isang palasyo, so syempre merong hari at reyna. So, ano ang ating purpose? Bakit tayo nandoon? Pinaglilingkuran natin sila ng buong galang at dangal. At hindi natin nahahayaan na tayo ay magkamali. Dahil kapag tayo ay nagkamali, mayroong kalakip na parusa, di ba? So dapat pinaglilingkuran natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong dangal. Number 3, ito'y ginagawa natin para maparangalan ang Diyos ng mga Diyos. Diyos ng mga Diyos, super higher being. Kahit hindi tayo bayaran ng mga tao, mayroon namang pagpapala na manggagaling sa Kanya. So remember, hindi tayo maglilingkod para lang tayo pagpalain. Maglilingkod tayo dahil nais nating mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. Bilang challenge, sabi sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa atin. So gamitin natin ang buhay na meron tayo ngayon para mapaglingkuran ang Panginoon at makapamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Gaya ng kung paano tinanggap ni Kristo ng buong puso ang pagpasa ng krus at nang ito'y kanyang dinala hanggang sa Golgotha, sana mapagtanto natin na ang kabigatan ng paglilingkod ay mayroon namang kapalit na kaginhawahan at pagpapala pagdating sa dulo. Siyempre, sa una nahirapan ng Panginoon at kinalaunan ay namatay siya. Ngunit, hindi pa doon natatapos ang kwento. At yan ang ating pag-uusapan sa susunod po nating episode. Ang takeaways natin dito ay paglingkuran natin ng buong puso ang ating Panginoon at hindi yun napipilitan lang. Kung nais natin na makasunod o mapaglingkuran ng ating Panginoon, kailangan muna nating itakwil yung ating lumang buhay. Pagsisihan ito at akuin o ibig sabihin at ihanda ang ating sarili sa mabigat na responsibilidad ng paglilingkod sa Panginoon. Yes, mabigat. Yes, mahirap maglingkod sa Lord. Pero kapag tayo'y nasanay na, masasabi natin na, ganito pala ang paglilingkod sa Panginoon, magaan sa pakiramdam, nakakapagbigay ng kagalakan sa ating buhay na ito na meron tayo ngayon. So yun lang at maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Nawa po ay meron kayong natutunan at na-inspire po kayo sa ating message ngayong gabi. So maraming salamat po muli sa inyo pong pagsuporta sa ating pong channel ng Tron Studios. Nawa po ay magawa po nating i-share sa ating mga kaibigan, mga kaklase o sino man ang salita ng ating Panginoon sapagkat ito po
ang nais niya para sa atin. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios here on Facebook, YouTube, and of course sa ating TikTok account. Hanggang sa susunod po nating talakayan dito po sa ating segment na Bible Speaks Season 2. Patuloy po nating alalahanin at sariwain ang ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Hindi lang po ngayong Biyernes Santo, kundi sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila.